kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 2 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Ay, bakit wala? DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes tayo ngayon. Holiday pa lang ngayon sa Quezon City at saka sa Quezon Province, ha? Dahil ngayon po ay kapanganakan ni ang ama ng wikang pambansa, si Manuel Luis Quezon. Lunes po tayo ngayon, August 19. Sa ulo ng ating mga balita, LPA sa Batanes naging bagyong Dindo. Habang at patuloy na magpapaulan sa extreme northern Luzon ayon naman sa Pag-asa. Presyo ng baboy bumaba dahil naman sa ASF pa. Pero ang presyo ng manok tumaas. Congressman Acop bumuelta kay Senator Bato, tinawag na oportunista tuta ni Duterte. China nagsampa ng diplomatic protest laban sa pananatili ng barko ng Pilipinas sa Skoda Shoal. Giriyan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Nagpapatuloy, 45 OFW pabalik na ng Pilipinas sa susunod na linggo. Van at truck nagbanggaan, 8 patay, 7 sagatan sa Sariaya, Quezon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Naging ganap na bagyo ang low pressure area sa bahagi ng Itbay at Batanes. Tinawag ito sa pangalang Dindo. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyong Dindo sa layong 560 kilometro northeast ng Itbay at Batanes. Kumikilos ngayon ang bagyong Dindo, pakanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Taglay nito ang lakas na hangin umaabot ng 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At ang pagbugso umabot naman ng 70 kilometro bawat oras. Inaasahan itong lalakas at magiging tropical storm ngayong araw, ngunit kaagad ding lalabas ng PAR sa susunod na 12 oras. Ayon kay Veronica Torres ng Pag-asa, walang magiging epekto ang bagyong Dindo sa panig ng bansa at ang southwest monsoon o habagat naman ang siyang magpapaulan sa extreme northern Luzon, partikular na sa Batanes at Babuyan Island, kabilang ang Metro Manila. Bumagsak ang presyo ng karning baboy. Tumaas naman ang presyo ng manok sa harap ng pagkalat ng African Swine Fever sa iba't ibang lalawigan. Sa monitoring ng Department of Agriculture, bumagsak ng 10 piso kada kilo ang liempo at ang kasim sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ang mga retailer ng manok at itlog naman nagtaas ng presyo. Makarang sumipa ang demand dahil sa naghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng protein ang mga consumer. Ayon sa DA, tumaas ng 240 hanggang 250 ang presyo ng manok kumpara sa 220 noong nakaraang linggo. Sa report naman ng Bureau of Animal Industry, kalat na ang ASF sa lahat ng 17 rehiyon sa bansa, kung saan 64 na munisipalidad at 22 lalawigan ang inuulat na may aktibong kaso ng ASF hanggang noong August 8. Paano hindi kakalat? Bagal ho nilang magpatupad ng mga checkpoint dito nga sa Quezon City, may nasambat na naman 2 truck, di ba? Positive sa ASF. Binueltahan ni Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop si Senator Ronald Bato de Rosa na tinawag nitong oportunista tuta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ni Acop ang pahayag bilang tugon sa sinabi ni De La Rosa na mga miyembro ng Kamara ay walang prinsipyo at mga oportunista kaugnay ng kanilang pagtuligsa sa marugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sinabi ni Acop na si De La Rosa ang oportunista dahil ginamit nito ang kanyang pagiging malapit kay Mayor Digong upang maging hepe ng Philippine National Police noon at kalaunan ay naging pang senador. Sinabi ni Acop si De La Rosa ay isang loyal lapdog ni Digong
Para siyang K9 na nakapokus lamang sa kanyang sariling karir sa halip na sa hustisya para sa mga biktima ng war on drugs. Paglilinaw pa ni Akop, ang isinusulong na investigasyon ng Kamara ay pagsusulong ng hustisya at pagkakaroon ng transparency. Si Akop ay nagsilbing vice chair ng lahat ng 4 na komite o Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa koneksyon ng iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o mga POGO. Kaugnay nito sa illegal drug at ang extrajudicial killings na inuugnay naman sa kontrobersyal na war on drugs ni dating Pangulong Digong. Hindi umano pamumulitika na may tuturing ang pagnanais ng Quad Committee ng Kamara de Representantes sa malaman ng katotohanan at makamit ang hustisya para sa mga biktima ng madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Binigyan diin ni na Congressman Robert Ace Marbers ng Surigao del Norte, Dan Fernandez ng Santa Rosa, Bienvenido Benny Abante ng Maynila at Romeo Acop ng Antipolo. Ang layunin ng investigasyon ay magkaroon ng totoong kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot at hindi pamumulitika. Ginawa ng mga mambabatas ang pahayag bilang patutsada o pagtugon sa patutsada ni Senator Bato de la Rosa sa ilang mambabatas dahil sa sumusuporta sila sa war on drugs noon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon naman ay bumabatikos dahil daw sa pansariling politikal na kapakinabangan. Si de la Rosa ay kilalang kaalyado ng dating Pangulo, naging dating hepe ng PNP na bumalangkas sa kontrobersyal na Oplan Tukhang, kumitil ng libu-libong buhay na karamihan ay mula sa may hirap na pamilya. Nag-aakusa ngayon sa mga politiko na mabilis na magpalit ng katapatan, depende kung sino ang nasa kapangyarihan, at tinawag silang mga walang prinsipyo at mapagsamantala. Inimok naman ni Vice President Sara Duterte ang publiko na ibaling ang pansin sa mga problemang kinakaharap ng bansa sa gitna ng kanyang political noise na nakapaligid sa kanyang asawang si Mans Carpio. Kaugnay ito ng pagkakadawit ni Jimmy Guban, dating intelligence officer ng Bureau of Customs, dating Presidential Advisor on Economic Affairs Michael Yang, Congressman Paulo Polong Duterte, Attorney Mans Carpio at iba pang personalidad ukol sa iligal na droga. Iginit ng Vice Presidente na may tuturing na political harassment ang pagdawit sa kanyang asawa at kapatid, pero tanging ang mga isyong sangkot lamang siya ang kanyang sasagutin at hindi ang para sa kanyang asawa o sa kapatid. 9 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Taliwas naman sa pahayag ni Vice President Sara Duterte, nasa gabinete pa ito nang simulan ng Kamara de Representantes ang investigasyon sa kaugnay ng importation ng pinagbabawal na gamot sa bansa. Sinabi ni Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Don Gonzales na noong pang 2023 nagsimula ang investigasyon ng Kamara at hindi totoong patutsada na ang investigasyon ay bunsod ng pagbibitiw ni VP Sara sa gabinete. Sinabi ni Gonzales na nagkataon lamang na nahalukay ng panel ang relationship sa pagitan ng hinihinalang drug lords at mga taong sangkot sa POGO at handa naman ang whistleblower na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Ayon naman kay Deputy Speaker JJ Suarez, trabaho lamang at walang personala ng investigasyong ginagawa ngayon ng Kamara. Wala pang natatanggap na impormasyon ng Korte Suprema kaugnay posibleng warrant of arrest mula sa International Criminal Court para naman sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga opisyal. Una nang sinabi ng dating Supreme Court Associate Justice na si Antonio Carpio, posibleng maglabas na ng warrant of arrest ang International Tribunal sa susunod na buwan. Ayon naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kung sakaling mangyari ito, ay magpapasaklolo siya sa Korte Suprema upang mapigilan ang anumang aksyon mula sa Marcos administration upang ipatupad ang nabanggit na arrest order. Iginit ni De La Rosa, wala ng kontrol ang ICC sa ating bansa, kaya't hindi anya sila maaaring arestuin. Ganun mas makabubutihan niyang maghintay na lamang talaga kung maglalabas nga ba ng warrant of arrest ang ICC. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 11 minuto na makalipas ang alas 4. Ikanalugod naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang A-credit rating na nakuha ng Pilipinas mula sa pinakamalaking credit rating agency ng Japan. Ayon sa Pangulo, patunay ito na malakas ang kumpiyansa ng mga investors sa sigla ng ekonomiya ng bansa. Makatutulong din na niya ito para makatipid sa halip na gumasto sa pagbabayad ng interes para sa iba't ibang pampublikong serbisyo. Tulad sa infrastruktura, healthcare facilities at pagtatayo ng mga silid-aralan para sa mga mag-aaral.
Mag-aatinin niya ito ng mas malaking investment at dagdag na trabaho, dagdag na negosyo, magdadala ng mas maraming pagkakakitaan at mas mataas na kita para sa bawat Pilipino. Yan pa man, pagtitiyak ng Presidente, hindi ito hihinto hanggat hindi nawawakasan ang kahirapan sa bansa. Ang 8 credit rating ay dahil sa macroeconomic stability, paglago ng ekonomiya ng bansa at ang patuloy na improvement ng fiscal balance. Ang A-credit rating na nakuha ng Pilipinas mula sa Japan-based Rating and Information Incorporated ay nagsisilbi umanong inspirasyon upang ipagpatuloy naman ang pagtatrabaho para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang pag-angat ng credit rating ng Pilipinas ay patunay na tama ang polisiya at direksyon ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapaunlad ng bansa. Ikinatuwa din ng Pangulong Marcos ang A-rating. Pinakamataas itong nakuha mula sa Rating and Information Incorporated noong nakarang taon. Ang rating ng Pilipinas ay BBB positive. Nangako naman si Speaker Romualdez ay pagpapatuloy ng Kamara de Representantes ang pagsuporta sa economic at prosperity agenda ng Administrasyong Marcos sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga panukalang batas na kinakailangan. 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa iba pang mga balita, 70 billion pesos na hininging budget ng PhilHealth para sa 2025 questionin. Detalye na balita mula kay Senator balitang ang reaksyon niya ay mula kay Senator Win Gatchalian. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Nanganganib ang 70 billion pesos na hinihinging subsidy mula sa gobyerno ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa taong 2025. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, kanyang kukwestiyonin ang hinihingi nilang budget dahil hingi sila ng hingi ng pondo, hindi naman nila ito ginagastos para sa mga miyembro ng PhilHealth. Kasunod ito ng kontrobersiyang idinulot ng sinasabing halos 90 billion pesos na unutilized funds ng PhilHealth na kinukuha ng Department of Finance para magamit sa mga unprogrammed funds ng gobyerno. Dahil sa taong 2023 ay 61 billion pesos ang inila na pondo ng gobyerno sa PhilHealth, ngunit hindi naman ito nagamit kaya't mas mabuting huwag na itong paglaanan ng pondo. At sa taong 2023 halos 1 trillion pesos ang hindi nagamit ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para kay Gatchalian, ang mga ahensya ng gobyerno na mababang absorptive capacity ay dapat seryosyong tingnan ang kanilang taunang budget kung kailangan pa nilang bigyan o bawasan. Nagpuprotesta ang iba't ibang mga medical society sa ginawang pagkuha ng DOF sa 90 billion pesos na unutilized funds ng PhilHealth. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Nananawagan naman ang grupo ng mga healthcare professional sa Department of Finance Secretary na si Raul Precto itigil ang paglilipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa National Treasury. Ito'y sa nalalapit na pag-transfer ng ikalawang tranche ng unused funds ng PhilHealth sa August 21 o sa Miyerkules na yan. Mula sa kabuuang 89.9 billion pesos na sobrang pondo daw na planong tanggalin nga sa PhilHealth. Ayon sa Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, ang pondo ng PhilHealth ay pagmamay-ari na ng mga pribadong membro, direct o indirect contributors man, at hindi na sakop ng gobyerno ang paggamit dito para sa ibang layunin. Ganitong grupo hindi dapat bawiin ng gobyerno ang budget na ibinigay sa PhilHealth dahil labag ito sa pangunahing prinsipyo ng insurance system. O nga naman, bakit naman kasi pinagpipilitang makuha yun pagkatapos ngayon hihirit ng subsidy? Magandang umaga, Pilipinas! Ubusan ang lahi ng dalawang MILF commanders sa Palimbang Sultan Kudarat na agapan bago pa man lumala. Detalye na balita mula kay Jun Dimahutang RH19. Assalamualaikum, Jun! Alaikumassalam, Kuyang Angel. May panibagong pagsiklab ng barilan mula sa dalawang magkalabang angka na parehong miyembro ng MILF sa bayan ng Palimbang Sultan Kudarat. Ang ugat ng panibagong kaguluhan, agawan sa lupa. Involved sina MILF 104th Brigade Commander Abu Abdullah at 13th MILF Biwang Brigade Commander Ismael Mike Binago alias Bonde.
kasama ng kanilang mga kamag-anak at supporters sa pawang armado. Sa impormasyon mula kay 6ID spokesman Lieutenant Colonel Roden Orbon, bago pa manulumala ang disinsanay ubusan ng lahi ng dalawang angkan, agarang kumilos si Palimbang Mayor Junime Badrudin Capina, katuwang ang 603rd Infantry Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Michael Santos at sa presensya ng MILF CCCH. Ipinatawag ang mga elders ng dalawang panig para sa mapayapang dialogo. Isa sa mga unang pinagkasunduan ay ang ibaba muna ang mga armas ng dalawang panig na sinang-ayunan naman ang dalawang commanders at ng kanilang mga elders at humarap ang 48 tauhan ng MILF 13th Biwang Brigade at nahinto ang barilan. 53 units ng samut-saring baril ang isinalong na kinabibilangan ng isang caliber 50 machine gun, isang 60mm mortar tube, 2 blasting cap, 5 M4 rifles, 4 caliber 50 Barrett, 2 M653 rifles, 9 na RPG launchers, 12 M14 rifle with scope, Garand, carbine, Ultimax, extra magazine at samut-saring mga bala. Ayon naman kay 6ID and Joint Task Force Central Commanding General Major General Antonio Navarrete, walang gulo kung dinadaan lamang sa mapayapang pag-uusap ang mga problemang nangyayari sa community. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Inagunahan naman ni Senator Amy Marcos ang distribusyon ng tulong pinansyal sa Libak at Palimbang sa Sultan Kudarat. Nasa 750 beneficiaries ang nakatanggap ng tig 2,000 pesos sa turnover ceremony. Ginanap ito sa Salaman Institute ng Lalawigan. Pagkatapos nito ay nakisaya rin si Senator Amy sa Kapyonan Festival sa bayan ng Libak sa Municipal Grandstand ng bayan. Muling pinagtibay ng Presidential Sister ang kanyang suporta sa pamahalaang panlalawigan at sa mga residente sa kanya naging talumpati bilang guest of honor at speaker. Nakapagdialogo rin si Senator Amy sa mga lokal na opisyal, mga barangay chair at mga SK chairpersons para sa panukala niyang palawigin ng 6 na taon ang termino ng mga barangay officials. Bukod dito inilatag din ng mambabatas ang mga hinihain niyang panukala sa Senado ng gayon din ang mga plano para sa ikabubuti ng serbisyo ng mga barangay. Bilang ng bahay na naperwisyo naman sa blasting sa Maribeles, Bataan. Yan po ibang balita sa atin ni Danny Comilang, RH3. Danny, good morning. Kuya Angel, sa panayam ng DZRH sa ilang mga residente sa lugar na naging apektado ng blasting o pagpapasabog ng kabundukan sa Sitio Agwawang Barangay Sisiman, Maribeles, sa mga naapektuhan ng lakas ng blasting, ilang kabahayan ang napaulat dito na nagtamo ng crack o pinsala ang kanilang sementadong bahay. Maging ang 2 poste sa lugar ay nabuwal ito sa lakas ng pagsabog dahilan ng panandaliang brownout sa naturang barangay at naging perwisyo din sa mga nagdarang sasakyan nang matabunan ng lupa at bato ang karsada. Subalit, kinumpirma sa DZRH ng mga residente sa lugar na ang mga bahay na nag-crack ay ipinagawa na ng nakakontrata na kumpanya na Planters Aggregate Incorporated. Maging ang bahay na nabagsakan ng malaking bato at nasira ay ipinagawa na rin umano, kaya wala na tayong narinig mula sa kanilang bibig na nagre-reklamo pa sila sa operasyon ng blasting at quarry sa lugar. Ayon naman sa Committee Chairman on Environment ng Barangay Sisiman, Maribeles na si Consial June Gabiola, may permit umano ang operasyon ng blasting sa DNR na may 1 taon na itong nag-ooperate. Ang wala ay ang quarry na ito'y ipinatigil pansamantala ng Barangay Sisiman dahil na rin sa dalang perwisyo ng malakas na pagsabog. At ngayong Lunes ay may sesyong gaganapin sa Sangguniang Bayan ng Maribeles kasama ang mga barangay official at ang kinatawan ng Planters Aggregate Incorporated kaugnay sa naturang operasyon. Danny Comilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Magandang umaga, Pilipinas! Last week po kasi nakatanggap po tayo ng message mula po sa mga suki natin dyan sa Bataan at inireklamo nga po yung pong mga malalakas sa pagsabog na kanilang naririnig sa kanilang bayan. Eto, mahiwagan tunog tayo. Itong malakas nyong maririnig pero walang problema dahil may premyo. Mahiwagan tunog! 3,000 na. Di ba dapat 2,000? Gawin na natin 3,000 para mabilis. 3,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog.
Ayan. Ang ginamit na item po dyan ay e-bike. Ayan. E-bike. Anong ginagawa doon sa e-bike? Hindi ko alam. Basta ang inyong sasagutin ay ang mahiwag. Dalawang items po yung hinahanap natin. Siyempre, paano natin mapoproduce? Basta bahagi po ng e-bike ang hinahanap po natin na isang item. Kailangan sundin po ang tamang format ng pagte-text. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Ipapadalo po ninyo yan sa 0919-282-6485. At isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan po meron kayong sharer badge. At pagkatapos po ninyo gumamit ng e-bike, syempre napapawisan ho kayo, mag-shower gamit ang Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ho ng trabaho abay Italian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis? Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa prasyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. ₱1,000,000 target naman na benta ng mga maliliit na negosyante sa Tacloban sa Garang 8 Trade Fair ng DTI. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32 Jimmy, maupay ngaga. Target na makabenta ng ₱3,000,000 ang 69 na maliliit na negosyante sa kanilang mga produkto sa Robinsons North, Tacloban. Ito ang sinabi ni Department of Trade and Industry Regional Commission Officer Antia Ivy Bourbon Anchita. Ay kay Anchita, sinimulan ito ng Huwebes na tinatawag na Gawang 8 Trade Fair. Mga food at non-food items ibininta na may mga organic na itlog, mga tuyong isda, gatas, tinapa, juice, suka, mani at iba pa. Ito ang paghahanda na ng DTI sa mga produkto sa Bahandi Trade Fair na isasagawa ngayong darating na Oktubre sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Mura ang presyo ng mga produkto dahil libre ang area sa Robinsons Mall na walang bayad ayon sa DTI. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay at congratulations si Jimmy tumanggap po ng parangal. Kasama ho ang Action Radio Tacloban, ang DYVL nito pong mga nakaraang araw. Congratulations kay Jimmy Angay-Angay. Ay mga mamis o pwede ho tayo mag-laundry day today dahil yung bagyong Dindo malayo. Huwag yung mga ngatuwiran na baka umulan, hindi muna maglalaba. Kunot to ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, made on Sembon Mon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Sa iba pang mga balita, pamulak at indak-indak sa Kadayawan sinaksihan ng 2 senador habang namimigay ng food pack si Senator Lidy Malapid sa 2 barangay sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Soter ng Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, nakiisang ilang prominenteng artista ng Batang Quiapo sa ika-39 Kadayawan Festival sa Davao City kahapon ng umaga sa pamulak at indak-indak sa Kadayawan Festival 2024. Sa gitna ng mainit na sikat ng araw, magiliw na sinalubong at pinagkaguluhan ng mga tao sina Senador Lito Lapid alias Supremo, Mark Lapid alias Bin at Benson Dalina alias Torco. Maliban kay Senador Lapid, nakiselebrate din si Senador Bungo kasama ni Davao City Mayor Basti Duterte sa San Pedro Square, habang si Vice President Inday Sara Duterte ay nakilahok naman sa mga activities sa People's Park. Samantala, binisita naman ni Senador Lapid ang 2 barangay sa Davao City para mamigay ng food packs para sa kanyang lingkod karaban handog. 600 na benepisyaryo ang nabigyan ng tulong ni Senador Lapid na nagmula sa PWD, Solo Parents, Women's, Muslim Affairs, Transport at Fisher Folks sa Barangay Bukana at Barangay Sintro Agdao, Davao City. Masayang nagpasalamat
nagpasalamat ang mga benepisyaryo kay Senador Lapid sa kailan natanggap na food packs, habang sinabi naman ni Senador Lapid na bawat lugar na kanyang pinupuntahan ay nagbibigay talaga siya ng tulong sa mga tao, at nagpasalamat naman si Senador Lapid sa mainit na pagtanggap ng mga Dabawenyo sa kanya sa Kadayawan Festival. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Ay kasabay pala ng Kadayawan Festival, yung pong Timpo po Festival ho naman ng Kidapawan City. Kaya lang sa lahat po ng Timpo po Festival, hindi ito ang Ito All You Can, kundi Sharon All You Can. Hindi kumain yung mga kababayan natin. May bit-bit ng mga plastic at saka sako. Utang na loob. Sayang ho yung 1.5 kilometrong hilera po ng mga prutas. Hindi ho natikman ang karamihan ng mga bisita dahil nga sa marami ang naghakot. Pero siyempre, isa sa mga dinayo ho dyan sa Timpopo Festival at sa Kadayawan Festival ang ang durian. Bakit nga ba ho mabango ang durian? Iba ang sabi ho nila, mabantot ang durian. Pero kung tatanungin, mabango ho ang durian. Sabi nga nila, food for the gods. Ang durian ay tinatawag na King of Fruits. At isa po ito sa mga ipinagmamalaki ng mga bansa sa Southeast Asia. Pero dito sa Pilipinas, hindi lang mo ito ordinaryong prutas, kundi cultural symbol din po ng Davao. At marami ho ang ayaw kumain dahil daw po sa hindi magandang amoy. Sabi mo, mas pungent fruit. Kaya mas madaling pagka papasok ka ng hotel, alam ka agad kung ikaw ay may baon durian. Pagka kumain ka naman ng durian, dumighay ka, alam din, di ba? Huwag mong gagawin sa loob ng aeroplano yan, marireklamo ka. Pero bakit nga daw po ganun ang amoy ng durian? May mga pag-aaral na nagsasabi na 40 chemical compounds ang present at nagko-contribute sa iba't ibang amoy ng durian. At ito po ay isang research na napalathala noong 2016, pero sa tulong po ng kaklasikong si Anthony Galay ay nakarating ho sa akin. Ayan, ayan to na, may credit ito po ay batay sa pag-aaral ng mga scientists ng German Research Center for Food Chemistry. At sinabi nila 2 compounds ang talagang responsable sa overall smell ng durian. Ito po ay nagsasabing galing daw po sa fruity smelling ethyl o 2S, 2-methyl butanoate at roasted onion-like smelling ethyl sulfanyl ethane 1-thiol. Bahala kayo, basta mga chemist, alam yan. Ang typical durian pulp odor ay maaaring ma-recreate daw po sa pamamagitan ng mixture ng 2 active compounds na ito na sinasabing naging sanhi ng amoy ng durian. Ayan, so yun daw po ang science sa likod ng amoy ng durian. Pero kahit ano pa ho ang amoy ng durian, sabihin nyo hindi mabango, para ho sa amin sa Mindanao, yan po ay daig pa ang mamahaling pabango. Di ba? Pero wag lang ho kayong didigay sa loob ng aeroplano at lalo naman kayong uutot. Samahan yan. Maganda umaga, Pilipinas! Na-process na kasi. Mas matindi, hindi, at least yung sa tala mo isupre lang. Kasama na natin si Director Toto Bacolcol ng PBOX. Doc, magandang umaga po. Yes sir, good morning. Uy, ang kapal daw ho ng smog kahapon dyan ho sa Taal. Hanggang ngayon ba? Yes, hanggang ngayon meron pa rin. Kahapon kasi malakas yung steaming. Simula mga tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Okay. Kaya ito yung namumuo na bag. Medyo mahina yung hangin kahapon, kaya hindi makaangat yung sulfur, yung steaming natin. Yung steaming kasi kasama nito yung sulfur dioxide, hindi makaangat. Kaya nag-share sa lower grounds and then naipadpad sa mga communities. Kaya po ito yung naging napansin ng mga tao na medyo hazy and medyo masakit sa mata and may mga masamsang na amoy. Mga hanggang kailan tatagal yan, Doc?
As long as Taal Volcano is spewing out sulfur dioxide, the threat of VOG is always there. Hindi, pero ngayon sa araw na to, hanggang kailan, kapag malakas yung hangin, nadi-dissipate naman sa agad yan. We're hoping na sana umulan. May tubig naman kasi, madali din ma-dissipate. Kaya lang, dahil nga sa wala tayong ulang naranasan the past few days, kaya yon umabot sa kalupaan. Tama po kayo. Yes. Okay. Pero other than that, wala namang risk na magkaroon ito ng phreatic eruption or whatever? Wala naman po kasi in fact for the past 11 days, wala po tayong naitalang volcanic earthquake sa Taal Volcano. So 11 days na since August 8. The phreatic eruption is always there. Again, hindi natin mapipidik kung kailan magka-phreatic eruption. So yung magkakaroon na ng malaking volcanic eruption katulad ng nangyari ng 2020, for now, medyo mababa pa kasi nga po wala po tayong earthquake na inaitala. Doc, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Thank you. Magandang umaga po sa inyo. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang Director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Mayor Seni Mendoza ng Talisay, Batangas. Ayan, Mayor Seni, nothing to worry daw po. Kaya lang, kinakailangan mag-ingat po tayo dyan sa smog dahil mananatiling makapal yan within today. Tumaas naman ng 32.32% ang gross gaming revenue o GGR ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa second quarter na taon. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, sumipa ang GGR sa 89.22 billion pesos. Mas mataas kaysa sa 32% na naitala noong nakalipas na 2023. Umabot lamang ng 67.43 billion pesos. Mas mataas din ito ng 9.21% kumpara sa 81.70 billion pesos na naitala sa first quarter ng taon. Sinabi ni Chairman Altenco na dahil ito sa electronic games o e-game sector kung saan lumaki ang top line nito na higit sa 6 na beses at isang bagong record high. Ginititenko nakapagtala ang e-game sector ng impressive na 525% increase na nagbigay ng 30.5 billion pesos na kita mula sa 4.93 billion pesos lamang na kita noong nakaraang taon. Samantala, sa kalakalan pa rin, pinalalakas ng SM Development Corporation ang kanilang partnership upang makatulong sa mga Pilipinong salat sa pambili ng pagkain. Ginawa ng SMDC ang hakbang habang patuloy na inaalam ng National Economic and Development Authority UNEDA, Philippine Statistics Authority at Food and Nutrition Research Institute kung magkano nga ba ang tamang sukat ng gastos ng pagkain sa loob ng isang araw. Hanggang ngayon pinagtatalunan pa ho nila. Mukhang hindi talaga kakasya yung 64. Kaya sabi naman ng NEDA, hindi naman yan ang aktwal. Ba't yun ang pinakita ho ninyo sa Senado? Nagsanib-puwersa naman ang SMDC Global Scholars for Sustainable Philippines para sa Hapag Movement, tugon sa involuntary hunger na nararanasan ng milyon-milyong mga Pinoy. Lain ang partnership na ito na makapagbigay ng 450,000 meals sa 70,000 mga pamilya sa susunod na 18 buwan mula sa 110 tons ng surplus ng pagkain ng SM Development Corporation. Higit sa 40 SMDC mixed-use residential development sa Metro Manila, Luzon at Southern Luzon ang makikisa sa nasabing inisyatiba nagsimula pa noong Hulyo. Hinihimok naman ang mga empleyado at mga residente ng SMDC na mag-donate din ng quality surplus food na siya namang gagawing masustansyang pagkain ng Scholars of Sustainable Philippines para sa mga benepisyaryo. Sana all may ganito hong programa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sa mga may importanteng lakad, huwag kalimutan magbaon po ng family alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga,
Pilipinas. 36 makalipas ang alas 4. Aba, si Jericho Rosales, todo flex daw ngayon kay Janine Gutierrez. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz sa rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Naku, mukhang tutuhanan na nga yata itong sinasabi ni Jericho Rosales na malapit sa kanyang puso si Janine Gutierrez. Aba, kung ilarawan nitong si Jericho Rosales, si Janine Gutierrez, ay kulang na lang ay sabihin Diyos na ito o Diyos nga ba? Aba, kung ilarawan ito, sabi niya, amazing person daw itong si Janine Gutierrez, very sweet, very kind, very funny, and very dedicated, very good actress. Aba, puro papuri ang ginagawa ni Jericho Rosales kay Janine Gutierrez. Pero teka muna, parang ayoko rin maniwala, Kuya Angel, kasi may teleserye silang ginagawa. Hindi kaya promo lang ito ng kanilang teleserye. Pero, sabi nga ni Jericho, malapit sa kanyang puso si Janine at sila ay nagde-date na. Oh, di ba naman? Pero saglit lang uli, naguguluhan uli talaga ako. Kasi may balita na itong si Janine Gutierrez ay nakipagbalikan na sa dati niyang boyfriend na si Paulo Abilino. Ano nga ba yung totoo dyan? Naguguluhan na ako. But anyway, totoo man o hindi ang ligawang Jericho Rosales at Janine Gutierrez, abay di sige kung saan sila masaya. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Morley. Inggit ka lang. Kung papuri ng papuri ang ginagawa ni Jericho Rosales kay Janine Gutierrez, okay lang, no problem. Eto pa, Jericho. Gusto mo, padalhan mo siya ng chocolate para mas lalong ma-inlove. Ano? Alam mo naman ng mga ladies, pagka binibigyan ng chocolate, lalo hong nagiging malapit sa kanila ang mga pumuporma. Yan, ha? Eto, tangerine chocolate, huwag nating kalimutan. Nakatulong pa ho kayo sa mga magsasaka, gumanda pa ang forma mo sa iyong pinopormahan, di ba? Tangerine chocolate, ito po ay gawa ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material na kakao galing Davao, hinakot ho yan. Itinanim po sa ilalim ng mga nyugan, kaya ngayon ay nagpo-produce ng husila ng dekalidad na cacao beans. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog, mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants na gumamit din po ng mga ani ng mga magsasaka ay galing po sa, ay makikita ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Tangerine chocolate gawang lokal but taste and looks global. Tangkilikin ho natin yan, sabi po ni Dr. Helen Tan, para lumakas ang ating lokal na ekonomiya. Bakit ayaw? Ayun. Maganda umaga, Pilipinas. May delayed reaction na. Kulang yata ng tangerine chocolate itong ating stinger. Ano, ha? Ay, eto pa. Formal nang nanumpa ang bagong Prime Minister ng Thailand na si Pattongtarn Shinawatra, 37 years old. Ito'y 2 araw matapos siyang mapili ng parlamento ng Thailand kasunod ng pagkakasibat kay Srettha Thavisin bilang Prime Minister. Dahil dito si Shinawatra ang itinuturing na pinakabatang Prime Minister sa kasaysayan ng Thailand. Pagtitiyak naman ang bagong punong ministro, gagawin niya ang kanyang trabaho nang may bukas na pag-iisip tungo sa pangarap ng mga mamamayan ng Thailand. Alam ba ninyo kung sino itong bagong Prime Minister ho ng Thailand? Si Pattongtarn Shinawatra, anak ni Thaksin Shinawatra. Yung pinatansik din ho na dating Prime Minister ng Thailand. Ano? Parang balik-balikan lang, ano ha? Sinipa, bumalik. Sinipa, bumalik. Sinipa, anak naman.
Parang Pinas lang Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga suki natin all over the world, sa mga suki ho natin dyan sa Estados Unidos, lalong-lalo na kay, eto kaklasiko ho nung elementary, isa ho ito sa pinakamatalino namin kaklase, at saka hindi ito maramot, ha? Oo, lalo-lalo pag-exam. Si Lida Jacob Swansing. Lida, alam ko nakikinig ang mister mo, lalong-lalo na yung mister mo dyan sa Estados Unidos. Happy birthday, ha? Si Lida Jacob Swansing dyan po sa Amerika. Ayan, happy birthday. Ay, birthday din pala kahapon ni Chief Claro Arellano, dating Prosecutor General ho natin. Binabati naman siya ng kanyang mga dating piskal dyan sa Quezon City, na karamihan po ay mga judges na rin ho ngayon. Yung isa ho ay naging commissioner pa ng Napolcom, si Commissioner Job Magente. At saka yung ngayon na Chief Prosecutor po ng Makati, si Chief Prosecutor Dindo Venturanza, bumabati din sa inyo, Chief Claro, ng happy birthday. Maganda umaga, Pilipinas! Bago ko lang makakalimutan, banggit ko na lang din kanina ang Timpupo Festival. Alam ba ninyo na ang Cotabato City, meron ding sister city sa Indonesia at Brunei. Merong Cotabato, Indonesia. Okay, pag sinabi mo, punta ako ng Cotabato, saan? Sa Pilipinas o sa Indonesia? O sa Brunei? Yan, may mga lungsod din ho, may mga lugar din po sa Indonesia. Iba nga lang spelling, Cotabato. Ganon din sa Brunei, Cotabato. Parang dito sa Pilipinas, punta ka ng Batangas, may Talisay. Punta ka ng Cebu, may Talisay. Kaya kinakailangan idugtong mo natin, Cotabato, Philippines. Cotabato, Brunei. Ganun pala, ngayon, alam nyo na, Maganda umaga, Pilipinas! Eto, Pangasinan naman tayo. Okay? Masantos siya kabasan ni Chikemin sa ating masuki dyan po sa Pangasinan. 27 anyos na rider patay matapos mahulog sa irrigation canal kasama ang kanyang motorsiklo sa Ordaneta City sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Freddy. Nakaburol ngayon sa kanilang tahanan sa barangay ng Calabasan, Ordaneta City, ang mga labi ng 27 anyos na biktima na si Milvin Ubilas matapos itong masawi ng mahulog sa irrigation canal habang sakay ng kanyang motorsiklo alas 8 ng gabi kamakalawa sa kanilang barangay. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob, sakay ng motorsiklo ang biktima, papauwi na sa kanilang bahay ng aksidente itong bumangga sa gilid ng tulay at dumiretso sa irrigation canal kasama ang kanyang motorsiklo. Dahil sa malakas ang agos at malalim ang tubig na anod ang biktima kaya umabot ng 8 oras bago nasagip ang bangkay nito. Ayon sa mga investigador, posibleng dahil sa madilim mga approach ng tulay kaya nangyari ang aksidente. Ito si Freddy Pajardo, RS38, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ay, teka, batiin na rin po natin. Baka makakalimutan ko pang batiin yung ating pong Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Kumusta na po yung mga suki natin na mga nagre-ready para sa kanilang concert next year dito sa Pilipinas, The Midnight Singers. Sir Manny at saka Tita Cora, si Art at si Ma'am Linda and the Debonair. Ito isa sa mga hinahabol po ng mga ladies pagka nagpupunta sa port kung saan bumadaong ang kanilang barko. Si Junyam Bao at saka si Tita Lloyd. Gandahan yung practice at ubos na daw ang ticket, wala pang date para sa kanilang concert na yan. Sa Midnight Singers yan po sa San Diego, California. Maganda umaga po sa inyo, Maganda umaga din muli kay Mayor Sandy Mendoza dyan po sa Talisay. Si Justice Max De Leon ng Court of Appeals, maagang gumagising ito. Mike Lee ng Toyota Alabang. Si Kong Adel Plato, maganda umaga din po. At si Boss Harry Angping dito po sa Maynila. Ma'am Naida, kumusta na ho kayo? Tuloy bang laban? Ayan, At saka syempre, maaga din gumigising. Si Don Delpin Lee. Maganda umaga, Pilipinas! May mga nagtatanong, bakit nga daw hindi sinasama sa Olympics ang billiards at bowling? Di ba? Kasi may bata ngayon na ang galing din, para sinusundan yung yapak na yan. Ang pangalan nun? Ang galing, sinusundan ang yapak niya. Hindi, bukod kay Efren Reyes, may bata ngayon.
Taga Mindanao, taga Bisaya din yata yung bata. Nakikita ko lumalaban sa sikat din ho ito sa social media ngayon. Pagka ganun ho, may pag-asa ho tayo. Billiards at saka bowling. Napakarami ng world-class billiards na players ang Pilipinas at pwedeng tapatan ng mga international teams ng billiards na lalaban po sa Olympics kung sakasakali. Tatandaan nyo si Arian Sardenia, di ba? Kaya lang exhibition game lamang ho yun nung lumaban ito diyan po sa Olympics. Hindi ho counted sa gold medals na pwede hong iuwi. Matagal na pong ipinaglalaban ng International Billiards and Bowling Association na maisama nga ang dalawang sports na ito sa Olympics. Kaya sabi nga ni Attorney Ariel Anton, dapat pumasok ito. Kaya lang sinasabi daw ho, hindi daw nagko-comply ito sa definition ng sports ayon sa International Olympics Committee. Kita ho ninyo, wala din daw apela ito sa younger demographics. Hindi totoo yan dahil sino bang laman ng mga bilyaran sa Pilipinas? Di ba mga bata? Madalas ka nagbubulakbol dahil nagbibilyar, kaya lang ang duda ng iba, mukhang may politika lang po sa loob po ng Olympic powerhouse, kasi wala silang panlaban at nakikita nila lalamang ang Pilipinas. Pero dapat po talaga, isinama yan. Kasi sinama na yung breakdancing, skateboarding, climbing and surfing, mga non-traditional sports ho yan. Kaya bakit hindi ho isama ang bowling at billiards na century-old na rin po? Dahil pagka yan na lamang isinama sa Olympics, nako, maniwala ho kayo. Maghahakat ho ng gold medal ang mga pambato ng Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Pagka nagkataon, pwede pa si Efren Reyes. Meron nga 61 years old, lumaban di ba? Nakaraan. Tsaka yung nanalo, yung shooter na yung taga-Turkey. Matanda na rin yun. Pwede pa siya, pagsuotin lang natin ang pustiso. Yan lang sabi ni Efren Reyes. Efren. Hindi daw siya ni bata hindi daw siya makapaglaro pag nakapag-concentrate kapag may pustiso. Ayan. Kaya si Martin Rivera pinag-iisipang magpakasal uli. Alang kadala-dala. Itali na balita wala kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Bukas sa posibilidad si Martin Rivera na magpakasal uli. Pero syempre, hindi na kay Pops Fernandez kundi sa kasalukuyan niyang partner na si Ange Del Rosario. Hindi showbiz itong si Ange pero madalas nakasama siya ni Martin at magiliw naman ito sa mga entertainment press kapag kinakausap siya. Pero hindi siya nagpapa-interview para isulat. Sa nakaraang media conference ni Martin para sa kanyang concert na The King Forever, tinanong ang Concert King kung nasa isip pa rin ba niya ang magpakasal uli. Hindi raw imposible yon, sabi ni Martin. Darating ang araw na magpo-propose din daw siya kay Ange at ibibigay daw niya ang araw na yon para sa babaeng nagkumpleto sa kanyang pagkatao. 62 years old na si Martin kaya hindi raw niya patatagalin pa kundi sa lalong madaling panahon ay magpapakasal daw siya at hindi naman daw niya ito itatago. Gorgie Rula po mula sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Wala ko naman, mahigpit lang ang lolo ni Martin. Kaya hindi pa siya nagpapakasal uli. Ay, magandang umaga ho sa mga senior citizen natin. Alam mo ninyo, sa mga senior citizen natin, malaking tulong para magkaroon tayo ng quality sleep, ang Ultabio. So anytime po pwede ho tayo mag-take ng Ultabio. Pero pinakamaganda ho, ang sabi ho ng mga dalubhasa, 2 kapsula bago ho matulog. Ang Ultabio, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration at ito po ay halal certified. Ano nga bang Ultabio? Ang Ultabio po ay postbiotic with Lactococcus lactostrein plasma na inaral po ng mga Hapon sa napakahabang clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabio nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrein plasma. Kaya pagpasok po ng postbiotic sa ating pong katawan, ina-activate po nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan. At yun ho tumutulong para magkaroon tayo ng magandang tulog habang tayo po ay natutulog.
itinataboy po naman ang mga toksin sa ating mga katawan, ano ha? Kaya siyempre pagkagising natin kinabukasan, may bagong sigla, may bagong lakas para umarap sa mga panibagong hamon. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po na galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Kung may mga katanungan pa ho, mag-text ho kayo sa 0917-116-580. Available din po sa lahat ng Mercury Drug Stores, Amesco Drug, Passment Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Mahalagang paalala ang Ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sinisimulan na bukas ang pagsasailalim sa blood testing ng mga baboy na target mabakunahan ng African Swine Fever Vaccine sa Lobo, Batangas. Ayon sa Department of Agriculture Assistant Secretary na si Ernel de Mesa, kailangan sumailalim ang mga partner at mga growers sa nasabing proseso upang matukoy kung negative ba sila o positive sa ASF. Sisimulan nila ang programa sa Ground Zero at tanging mga baboy na negatibo lamang sa virus ang tuturukan ng bakuna. Ayon kay de Mesa, Google ng panahon ng programa, ngunit kailangan duman ito sa proseso at sa loob ng 1 linggo, saka pa lamang masisimulan ang pagbabakuna para sa mga baboy na nagnegatibo sa sakit. Ang problema ho ng ibang mga babuyan, sabi nila, teka muna, kami na magpo-provide ho nung dalawa pang pumasok, meron pang dalang ASF doon ho magkakaliwanagan. Naharang naman ang mga tauhan ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry ang 2 truck. Papasok sana ng Metro Manila may kargang mga baboy na hinihinalang infected ng African Swine Fever. Unang pinara ng mga otoridad ang isang truck sa Commonwealth Avenue sa Quezon City na may bitbit na 38 baboy. Habang yung pangalawa naman ay may kargang 11 baboy pinara sa Malanday, Valenzuela City. Batay sa report na bistong gumamit ng recycled na local permit ang unang truck habang wala namang maipakitang dokumento ang pangalawang truck. Ayon naman kay DA Assistant Secretary for Swine and Poultry Dante Palabrica, nagdagdag na sila ng mga checkpoints sa northern at southern part ng Metro Manila upang matiyak na walang makalulusot na ASF sa ibang lugar. Sana po noon pang mga nagdaang panahon nyo ginawa yan, napigilan ho natin ang pagkalat ng ASF. Umabot naman sa 57 million pesos ang halaga ng pinsala na tinamo ng Western Visayas dahil sa army worms o harabas. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 3,237 hectares na rin ang pananim ang sinira ng harabas, partikular na ang tanim na mais. Pinangangampahan pa ng ahensya na tumaas pa ang naturang halaga dahil sa patuloy ang isinasagawang validation at assessment sa mga pananim. Samantala, naglagay na rin ang DA ng insecticide sa mga pananim sa rehiyon upang maiwasan ang pagkalat pa ng peste. Pinapayuhan naman ang ahensya mga magsasaka agad ni-report sa DA sakaling mapeste rin sila, lalong-lalo na ang mais ng mga harabas. Lupit din itong harabas. Problema ho kasi nag-hibernate. Matapos naman ang malaking rollback noong Martes, may panibagong taas presyo na naman ng mga produktong petrolyo bukas. Abay, pultap nyo na. Sa pagtaya ng Department of Energy, higit piso ang maaaring taas sa presyo ng kerosene at diesel. Halos piso naman ang magiging taas din sa kada litro ng gasolina. Higit piso pala ang sa diesel. Noong nakarang linggo, nakaranas ng big time oil price rollback ang mga motorista. 2.45 sa kada litro ng gasolina, 1.90 naman sa diesel at 2.40 naman ang sa kerosene. 54 na makalipas ang alas 4. Muling binuhay ni Senator Bongo ang kanyang pangakong magsusulong ng karapatan ng mga barangay leader para sa mas mahusay na paghatid ng serbisyo publiko. Kasunod dito na isinagawang Liga ng mga Barangay National Congress Cluster 2 sa Pasay City. Ayon kay Senator Go, nakatulong ang mga leader ng barangay sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga Pilipino at may tuturing silang mga superstars sa kanilang mga dedikasyon upang mapabuti ang pamamahala at kapakanan ng mga komunidad. Kinilala rin ni Senador Go ang pagiging first responder ng mga barangay officials na mahalaga niya para maabot ng gobyerno ang mga nasa laylayan. Sinabi pa ni Senator Go noong panahon ng administrasyon ng dating Davao City Mayor at dating Pangulong Digong Duterte, nakikipag-ugnayan sila sa mga barangay officials para tulungang paglingkuran ang kanilang mga nasasakupan, kaya alam niya ang trabaho ng mga barangay kapitan.
Naghain naman ang diplomatic protest ng China laban sa Pilipinas sa pananatili ng BRP Teresa Magbanua sa Escoda o Sabina Shoal. Sa statement, tinawag ni China Foreign Ministry spokesperson Lin Jiang na illegal ang pananatili ng barko ng Philippine Coast Guard sa Shoal dahil paglabag daw ito sa soberenya ng China. Hirit pa ng China, dapat umalis na sa naturang lugar ang BRP Teresa Magbanua. Bilang reaksyon, sinabi naman ng spokesperson ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea na idineploy sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanua upang protektahan ang karapatan sa soberenya ng Pilipinas at upang labanan ang illegal fishing activities ng China. Hindi niya ipinadala sa lugar ang naturang barko para palalain ang tensyon ng dalawang bansa. Sinabi pa ni Jay Tariala, nasa 140 kilometers lamang ng kanluran ng Palawan ng Escoda Shoal. Pasok ito sa Exclusive Economic Zone alinsunod sa 2016 UNCLOS ruling o United Nations Convention on the Law of the Sea ruling. Dumating sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanua noong pang-Abril kasunod ng report ng reclamation activities na naman ng China sa naturang lugar. Lakas ng loob ng China, no ha? Ay, para ho naman sa mga kababayan natin dyan sa Central Luzon, tuloy pa rin ho yung alok sa atin ng Westchester Realty. Pinakamurang ready for occupancy units ngayon sa buong housing industry. With easiest turn, about 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, ha? Ang tinutukoy po natin ay mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Sivera Mabalacat, Sivera Bacolor, Samira at saka yung Sivera Prestige. Aba, mantakin ho ninyo, 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo magpapareserve o bibili ng unit, aba, bago ng bahay mo, may kotse ka pa. Dahil may chance ka manalo ng brand new car. Ang yan ho, hanggang December 23 ha, ng taong kasalukuyan. Kaya habol na para bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Magandang umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong kapuluan, 2 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. Sa ating mga kababayan dyan sa norte at magandang umaga din po sa mga Ilocano dyan po sa Hawaii. Kumusta na po kayo? Magandang umaga po sa mga taga Las Vegas, Nevada, sa mga taga California at sa iba't ibang panig pa ng Amerika. Magandang umaga din po sa mga nakatutok sa atin dyan sa Canada. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Taiwan at sa Hong Kong. Ingat po kayo, ha? Samantala, patuloy naman ang paghimok ng pamahalaan sa mga Pilipino sa Lebanon na magpa-repatriate na sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng puwersa ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, handa na sila para sa mga magpapasaklolong Pilipino. May nakalatag na ring plano sa kalimang lumalapang naturang sitwasyon sa lugar. Sinabi ng kalihim, batay ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na tiyakin na matutugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng gyera. Batay sa ulat ng TFA, ligtas naman ang mahigit sa 11,000 Pilipino na nasa pinangyayarihan ng kaguluhan ngayon sa Beirut. Ngayon man, inaasikaso na niyang paglilikas ng ilan na nasa southern cities o yung malapit sa border. Walang Pilipino doon sa border towns. Mismo doon sa lugar na pinangyayarihan ng palitan ng putukan ngayon. Walang Pilipino. However, meron doon sa mga syudad sa itaas nun. Malapit doon. So, yun, inasinasaayos na natin yung paglilikas nila, evacuation within Lebanon. 45 Pilipino naman ang natakdang umuwi na ng Pilipinas mula Lebanon. Ayon po kay Secretary Kakdak, kinausap na ng pamahalaan ng Pilipinas ang gobyerno ng Lebanon para maisaayos ang pagpapauwi sa mga nasabing Pinoy. Libre ang pamasahe and then may whole of government assistance na inatasan ng Pangulo pagdating dito ng Pilipinas. Nandiyan ng DMW, OWA, DOH, DSWD, TESDA, Dole. Nitong nakaraang araw, meron ng 13 Pilipinong dumating sa bansa kasama ang 3 anak mula sa Beirut. Magandang umaga, Pilipinas! Si Rhea Torres ng Pag-asa kasama na natin. Ma'am Rhea, good morning.
Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw. Sa kasalukuyan po, patuloy pa rin nating minomonitor itong si Bagyong Dindo na bahagyang lumakas at nasa tropical storm category. As of 4 a.m., huli po itong namataan sa layang 640 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes at nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan po ay halos nasa may boundary na po ito or northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So anytime soon ay posible po itong lumabas ng PAR within the next 6 hours. Patuloy pa itong kumikilos sa direksyong northeastward o papalayo ng ating bansa sa bilis na 10 kilometers per hour. At dahil may kalayuan po ito sa ating kalupaan, wala po tayong nakataas ng tropical cyclone wind signal at wala din po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, ang nakaka-apekto or posible magdulot ng maulan na panahon, lalong-lalo na dito sa may areas po ng extreme northern Luzon, ay dulot pa rin na epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Kaya asahan pa rin po natin yung mga kalat-kalat mga pugulan mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands. Dito naman po sa Metro Manila, pati na rin sa nalalawing bahagi ng ating bansa, saan po natin generally fair weather conditions, di ba na lamang po yung mga tsansa ng mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. At inaasahan po natin na magpapatuloy pa rin yung epekto ng hanging habagat or southwest monsoon, lalong-lalo na dito sa may bahagi ng northern Luzon sa mga susunod na araw. Saasahan pa rin po natin mapapadalas yung mga pag-ulan pagdating po sa hapon o sa gabi. Yan ang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Maraming salamat, Rhea Torres, mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At saan man po ang lakad natin ngayong araw na ito, huwag kalimutan, magmaan ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved cologne, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng lahat ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol, parang DCRH, book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, mahigit naman 300 tonelada ng smuggled na gulay ang nasabat ng Joint Trade Operation ng Department of Agriculture at Bureau of Customs sa isang bodega sa Navotas City. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tulorel Jr., natuklasan ang mga inangkat na gulay sa dalawang magkakahiwalay na cold storage facility. Batay sa investigasyon, isa sa dalawang cold storage ay naglalaman ng nasa higit 130 tons ng puting sibuyas, nagkakahalaga ng 21 million pesos. Samantala, isa ring facility ang nakita naman ng halos 90 tons ng imported na carrots, nagkakahalaga ng higit 13 million pesos. Nadiscover rin sa raid ang 360 kilos ng kamatis, 10 kilo ng inoki mushroom at isang 40-footer container van na may karagdagang 92 tons ng imported na puting sibuyas. Langhiya, Ipinagutos naman ni Agriculture Secretary Tulorel sa Bureau of Plant Industry na agad na suspendehin ang lahat ng pag-i-issue ng import permit para sa sibuyas at karot. Bunsod naman ang masaganang lokal na ani ng mga magsasaka. Magandang umaga, Pilipinas! Si Court Administrator Raul Villanueva kasama na natin. Justice, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Kong Angelo. Magandang umaga sa iyo mga tagapakinig at mga taga-subayday. Opo, pasensya na ho. Gat yung aming pada-pada yung mga kapwa ko Ilocano. Pasensya na ho kayo, dinidisturbo ho namin kayo napakaaga, Justice. Kaibigan naman kita, Kong. Opo, importante lang ho kasing maintindihan. Last week ho kasi may balita na mandatory drug testing, tapos sabi ho ng spokesman ho ng Supreme Court, ito naman daw ho ay optional. Bakit ho ngayon tayo magkakaroon ng drug testing? Ano ba talagang laman ng EO?
Hindi, siguro ilililaw ko lang maayos naman ho pagpapaliwanag ng aming Supreme Court spokesperson na si Attorney Camille Ting tungkol dun sa OCA Circular number 246-2024 yan na tinutukoy. Ang sinasabi lang po dyan ay kasi nagkaroon po kami ng unified health program. Ito ay isa sa mga gustong mangyari ng ating punong maestrado si Alexander Guismundo at ng ating Korte Suprema na magkaroon ng annual physical examinations dahil nagkaroon kami ng bagong kontrata dun sa Kaiser International Health Group. So yun po lang ang dyan. So it's physical examination. Yes po, physical examinations. Kasi nga gusto naming malaman kung siyempre yung kalusugan at physical well-being ng ating mga huwes at mga kawani sa hudikatura. So yun lang po ang pinag-uusapan po diyan tungkol diyan sa circular na po na yan. Lahat naman, pati mga private companies nga may mandatory na physical examination para makita mo ang well-being ng mga empleyado. Pero yan, yung kontrata sa Kaiser, libre ho yan. Libre niyo ibibigay sa mga empleyado? Yes po. Kumbaga sa ito ay HMO, health maintenance namin, na contract organization contract namin, parang ganun. Kumbaga sa dahil may kontrata na kami dyan, ito naman ay pwede namin gawin nationwide, So, annual physical examination, ang pinag-uusapan po natin dyan. So, kumbaga sa sa HMO world ay meron namang meron namang kumbaga sa na batayan at saka pinag-uusapan. Pag sinabi mong basic annual PE, meron lang mga blood chemistry, yung mga liver function na tinitignan, at saka yung basic 5 na tinatawag, Ito yung tungkol doon sa complete history, physical examination, CBC, urinalysis, fecalalysis at saka x-ray. Yan gaano karami ang pinag-usapan? Justice, gaano karami ang empleyado ng gaano karami? Kasama dito mga lower courts, di ba? Oo. Sa trial courts po, siguro mga abot po tayo ng mga 27,000 po. 27,000 all in all? Yes, dami din pala, Judges and court personnel. Opo. Marami po tayo na At lahat nito, minomonitor ninyo ni Chief Justice Guismundo yung kapakanan ng pangkalusugan. Ay, naku, yun po ang talagang pangunahin na gusto mangyari po ng ating punong maestrado. Yun lang naman po yun. Pero tama din naman na isama na natin kasi hindi naman alam natin na meron ding mga court employees kuminsan ang naliligaw sa landas. Dapat din talaga isama na yung dapat maisama din ho talaga ang tawag dito, ang drug testing kung gusto nila. Ganito naman po yun. Although, kumbaga for transparency, nandun po yan sa aming kontrata with Kaiser. Kaya lang, yung pong OCA Circular 246-2024, wala pa pong pinag-uusapan na drug testing. Kumbaga nasa kontrata lang namin, pero hindi pa ho yan, kumbaga pinapagawa, at kailangan, na gawin pa, sa ngayon. Kasi doon sa pinag-usapan na OCA Circular 246 2024. Pero kung tatanungin, mas maganda maisama na nga. Di ba? Yun nga lang, mukhang naiba ho kasi yung spin. Nakalimutan yung physical examination. Ang lumabas lang sa mga balita, drug testing. Unang-una, hindi pala mandatory. Pangalawa, it's optional. At pangatlo, hindi yun ang focus, kundi physical examination. Sa ngayon po. Unang-una, tama naman po kayo niyan. Pwede naman po yan kasi nasa kontrata naman namin na pwede namin gawin. Pero sa ngayon sabi ko hindi. Pero sa tingin ko rin, siyempre, yung sinasabi niyo na spin, sa amin lang, siyempre iba kami. We are a different branch of government. Ika nga, judiciary po kami. Kaya nire-respeto po namin, siyempre, yung executive sa pangulo ng Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, at saka yung legislatura, kung sa Senado, si Senate President Chis Escudero, at saka sa House of Representatives naman, si Speaker Martin Romualdez. So, kanya-kanya po na na patakaran po yan. So, nire-respeto po namin yon na gaya ng, siyempre, alam naman namin na nire-respeto rin naman nila
kung anong patakaran na meron kami, lalo na tungkol dyan no, sa pagbabantay ng physical health no, ng ating mga puwes at mga kawani. Pero yung pong yung annual PE, anytime po pwedeng gawin. Hindi naman ito kinakailangan simultaneous. Yes po. Binigyan lang po namin ng sa OCA Circular 246-2024. Binigyan lang namin po ng panahon no, hanggang October 15. Kasi nga po, ayaw po namin na baka next year pa ho. Gusto namin ngayon pa lang dahil bago kontrata po namin para malaman na ng halos sabay-sabay no, kung ano yung kanilang physical health. Pati ako, kasama ako doon, no, Kong Angelo. No? So lahat po kami. Ayan, oo. Pero sabi ko nga, kung wala namang pinoproblema, kahit pa mag-drug testing anytime, di ba? Kung talaga, kinakatakot, di ba? Hindi na dapat maging issue yan eh. Oo, dapat nga. Oo. Anyway, teka nga pala, Justice, nandyan na lang din ho kayo. May mga binuksan hong mga Sharia courts, sila ho ay nasa ilalim directly ng Supreme Court o ng ng CA Mindanao? Sinong nagsusupervise sa kanila? Lahat po naman ng ating mga korte, Sharia District Court, Sharia Circuit Court, at saka yung mga regular courts po natin, siyempre nasa ilalim po ng pangasiwa ng ating Korte Suprema. No? Kami naman po ay tumutulong para mag-assist sa kanilang administrative supervision. So yung sinasabi po ninyo na create recently na mga Sharia District Court at Sharia Circuit Courts, wherever located in Luzon, Visayas, and some parts in Mindanao, ay aside from Regions 9 and 12, ay kasama po yan sa pangasiwa ng Korte Suprema po. So yung nasa ilalim ng BARM, sa BARM yun? Yung sa ilalim ng BARM, kumbaga sa yung kanilang mandato ay within the di ba, parang area of jurisdiction. Apo. Pero siyempre pangkalahatan sa pa rin ho yan, pangasiwa pa rin yan. And siyempre sa Korte Suprema, because we have only one Supreme Court na as provided for in the Constitution. Pero yung funding ho nila, may sarili silang funding o nanggagaling pa rin ho sa Supreme Court? Ay, isinasama po namin ang mga Sharia Circuit Courts at saka Sharia District Courts sa aming pong mga budget proposals po every year. Ayun, okay. Sige. Yes. Congratulations sa mga bagong Sharia lawyers din ho natin. Nanumpa sila, the other week yata, Justice. Yes po, last week po. Tama po yun. I think nung Thursday po ay nanumpa po sila. Ayan. Sige. Pasensya na ho kayo ulit na binulabog ho namin kayo lang napakaaga. At least na liwanagan. Ay, kayo pa ho. Ingat ho kayo. Anytime po, Kong Angelo. So, maraming salamat din po, Justice. Thank you. Thank you for joining us. Si Court Administrator Raul Villanueva. Ayan. At saka syempre, batiin na natin si Deputy Court Administrator for Mindanao, Leo Madraso. Ayan. Para ho doon sa mga empleyado ho ng Korte Suprema at sa mga courts natin, ay samantalin ho natin itong libreng physical examination, annual physical examination. Buti nga kayo, may libre. Oo. Kami, binabayaran namin yung aming HMO eh. Sana all, di ba? Oo. Para malaman ho ninyo kung ano bang adjustment sa kalusugan, sa diet natin, ang kinakailangan gawin. Maganda umaga, Pilipinas! Naghain naman ang petition for review on certiorari ang International Marine Conservation Group na Oceana. Si dating Senador Sergio Osmeño III at mga kinatawan ng kabataan, mangingisda at iba pang environmentalists sa Supreme Court na ipag-utos sa Court of Appeals na isama ang single-use plastic sa listahan ng mga non-environmentally acceptable products o NEAP. Sa nasabing desisyon ng CA noong July 9, inatasan ito ang National Solid Waste Management Commission at mga ahensyang kasapi nito na buuin at ilabas ang listahan ng mga non-environmentally acceptable products. Pamunuan ang mahigpit na pagpapatupad at pagsunod dito at magbigay ng taunang ulat sa CA. Pero saad ng mga petitioner, hindi dapat iniwan sa mga ahensyang ito ang pamamahala ng desisyon at dapat isama ang plastic sa NEAP, lalo sa gitna ng datos na merong 2.7 million metric tons ng plastic ang naitatapon ng hindi tama.
Mahigit sa 50 grupo naman at mga individual ang naghain sa Supreme Court ng petition for writ of kalikasan at writ of continuing mandamus with prayer for temporary and Environmental Protection Order o TEPO. Hinihingi ng naturang petisyon na utusan ng Korte ang NSWMC at mga kasapi nito na tuparin ang kanilang mga tungkulin sa may iral na batas sa Pilipinas at international law. Ipinasa naman ng SC ang kaso sa CA para tanggapin ang mga ebidensya, dinggin ang kaso at magbigay ng hatol. Pinasasagot ngayon sa petisyon ng mga sangkot na mga ahensya at mga grupo. Pinatutugunan ni Senator Amy Marcos ang isyu ng underspending sa mga ahensya at mga tanggapan ng gobyerno. Sa briefing ng Budget Development Coordinating Committee para sa 2024 National Expenditure Program, binigyan din ng Presidential Sister na posible nitong mahadlangan muli ang paglago ng ekonomiya kung hindi masusolusyonan. Bagamat nagkaroon na niya ng improvement sa budget spending capabilities ng ilang ahensya, nananatili naman ang underspending ng iba. Inusisa ni Senator Marcos si Budget Secretary Amena Pangandaman kung ano ang programa at mga ahensya na madalas na nag-underspending. Sagot naman ng Budget Secretary, nagpatupad na sila ng mga bagong palisiya para dito, gaya ng pag-obliga sa mga ahensya ng full documentation sa mga proyektong ilalarga para sa buong taon. Binanggit din ni Senator Marcos ang New Government Act o ang Republic Act 12009 bilang mahalagang hakbang sa pagtugon sa underspending ng pamahalaan. Nais din ng Senador na matiyak na hindi magkakaroon ng underspending ngayong 2024 matapos itong mapabagal ang economic growth ng bansa noong ikalawang quarter ng 2023. Maganda umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, magandang umaga po sa mga Pilipinong galing po ng Thailand. Welcome back. Magandang umaga din po sa mga taga New York, Cubao. Pilyo talaga ito mga kasuki natin. Pauwi ho kayo, huwag ho magpasalubong na ng imported na tsokolate. Mas masarap ang gawang atin. Tangerine chocolate, produkto ho yan ng mga magdaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga magagandang planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, yung mga magsasaka natin, mga magnyunyug, nagpo-produce na po ng dekalidad na kakao beans para ma-process upang maging tangerine chocolate. Yan po yung brand ng mga magdaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. May mahigit 10 variants din po ng tangerine chocolate at ng mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pero po sa inyong mga orders po pwede nyo kayo mag-text sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang tatangkilik ka sa ating mga gawang sa mga gawang Pinoy kundi ang kapwa Pilipino. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Tangerine chocolate gawang lokal but taste and looks global. Yan Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, pagka tinatangkilik ko natin ang gawa ng ating mga magsasaka, ng ating mga magniniyog, abay pinalalakas natin ating loob, ang kanilang loob at pinalalakas natin ang ekonomiya ng ating bansa. Tangkilikin ang gawang atin. Tangkilikin ang tangerine chocolate. Umaga, Pilipinas! Malawakang paging operation sa Caloocan umpisahan ngayong araw para maiwasan ang pagkalat ng dengue. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag ko yung gel. Inansyo kagabi ng Caloocan ng Gios na umpisa na ngayong umaga ang malawakang paging operation sa iba't ibang barangay. Wala ngayong August 19 hanggang August 24, 2024. Nakiusap si Melda Along malapitan na sa mga residente na makisa sa programang ito upang matiyak na maiwasan ang sakit na dengue. Muling pinag-utos ng health ang naugaliing na sumunod sa mga paalalang ito para sa mas ligtas at epektibong paging operasyon. Nakarang linggo lamang ko yung gel ay una nang nagsagawa ng paging operasyon sa ilang mga barangay. Nakarang may mga residente na doon nanggaling yung mga pasyente na may sakit na dengue. Nabatid na dumarami ang lamok na nangingitlog o yung sakit na dengue dahil sa mga pag-ulan o yung sunod-sunod na pag-ulan na pagbaha na paborito namang itlugan ng mga lamok. Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin, pero bukod ho siguro sa paging operation, yung search and destroy ang gawin ho natin. Search and destroy yung mga pwedeng pangitlugan. Yung mga natatambakan ho ng tubig ulan. Kasi kadalasan dyan ho nangingitlog yung mga lamok
Lalong-lalo na yung mga low-flying mosquito, yung mga dengue carrying mosquito. Low-flying ho yan, kaya't kadalasan ang iniitlogan ho yan yung mga nakaimbak hong mga tubig. Kahit ho yung mga lata-lata, tanggalan ho natin ng laman yan, kaya nga ang tawag ay search and destroy, para wag nang pamugaran. At nasa na nga ba yung invention ho dati ng pinupost ng Department of Science and Technology? May concoction sila. May stick na ilalagay para doon mangitlog daw yung lamok. Alam mo, lahat mo naman matuturuan mo doon mangitlog. Maliban lang kung may pheromone para doon pumunta, di ba? Pakatalino, search and destroy pa rin ho. At saka pagging operation. Yan ho pinakamagandang paraan para mapigilan ho natin ang pagkalat ho ng lamok. Kaya lang, kahit na magpagging operation ka, lilipat lang yung lamok di ba? Kaya kinakailangan ho talaga tanggalin ho natin yung mga pupwedeng pangitlugan. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, sa ikalawang pagkakataon na halal na Pangulo ng Malacanang Press Corps, ang reporter po ng People's Journal na si Chona Yu. Chona, congratulations Magsisilbi si Yu bilang Pangulo ng Malacanang Press Corps ngayong taon hanggang August ng 2025. 2022, nahalal din si Chona Yu sa naturang pwesto. Nahalal naman bilang Vice President sina Ivan Mayrina ng GMA para sa television, si Let Narciso ng DZRH para sa radyo, at saka si Ana Baggio naman ng GMA Newsline para sa online, si Jocelyn Montemayor ng Malaya para naman sa print. Ayan pagbubutihin nyo ang pagtatrabaho Nahalal naman si Catherine Valiente ng Manila Times bilang Secretary at Evelyn Quirusa ng Filipino Mirror bilang Treasurer. Nahalal naman si Helen Flores ng Philippine Star bilang Auditor, habang si Maricel Halili ng TV5 at Alan Francisco ng PTV4 bilang mga Sergeant at Arms. Talaga, kailangan nila ng Sergeant at Arms Bakit? May mga pasaway bang membrong MPC? Binubuo ang MPC ng mga mamamahayag na nagko-cover sa Pangulo at sa iba pang aktibidad ng Palasyo ng Malacanang. Congratulations! Maganda umaga, Pilipinas! 8 naman ang patay, 7 ang nasugatan ang magsalpukan ng isang van at ang delivery truck sa Maharlika Highway sa bahagi ng Sariaya, Quezon. Nangyari ang naturang trahedya mag-aalas 6 ng umaga habang pauwi na sana ang pamilya sakay ng van mula sa death anniversary ng kanilang kaanak sa Camarines Sur. Sa report ng Sariaya Municipal Police Station, mula sa 24 na sakay ng van, 3 ang dead on the spot. Kabilang ang isang 2 taong gulang na batang babae, 4 ang edad dead on arrival at isa naman ang binawian ng buhay habang ginagamot. Kasalukuyan ding ginagamot ang truck driver na nasugatan sa naturang trahedya. Ligtas naman sa pinsala ang mga kasama nito. Ayon sa ulat, posibleng nakatulog yung driver ng van. Yan ang problema pagka bumibiyahe ng long distance. Dahilan para bigla itong lumihis sa linya ng truck patungo naman ng Bicol. Iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang naturang trahedya para malaman ang posibleng may mga pananagutan at maisampa ang kaukulang demanda. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya kung bibiyahe ho ng malayuan, siguraduhin ho ninyo na yung magmamaneho ay nakatulog ho ng maayos mahirap ito. Lalo na dyan, maraming sigsag na daan dyan po sa may bandang Quezon. Ingat ho tayo dahil mahirap ho talaga ang ganitong klase. Mantakin mo, galing sa death anniversary. Ngayon, 8 yung pinaglalamayan. Jesus, may ginoong buhay ito. Napakalupit ho talaga ng tadhana. Kaya ingat ho tayo sa pagmamaneho. At paalala ho natin sa mga law enforcers, sa mga traffic enforcers, bagamat sabi nga ni ng IBP kung nagkasundo na hindi naman siguro dapat nang palakihin pa nga naman kaysa humaba yung mga kaso, magtagal sa mga korte kaya lang obligasyon ho ninyo na mag-file ng report. At hayaan po ninyo, lalo na kung may namatay, at hayaan po ninyo na ang korte ang magpawalang sala kung halimbawa magkakaroon ho ng arigluhan. Hindi yung pulis na mismo ang magdidesisyon na mag-arigluhan na lang kayo. Kayo ng investigador, kayo ng piskal, bakit gusto nyo kayo pa rin ang maging huwes? Mahirap po yan kasi magiging very open to corruption. Magiging very open to corruption ang ganyang klase ho ng practice. Bakit ho kanyo? Sasabihin nung may perang naka-aksidente. Hindi. Boss, pigilan mo na lang muna yung pagsasampa ng kaso. Dili lang muna natin.
aarigluhin namin. Mahirap po yun. Magkakaroon ho ng bahid ng pagdududa sa integridad ng ating pong mga law enforcers. General Marbil, pakipaalala nyo dahil parang nagiging habit na ho, nagiging practice na ho ngayon na kahit 2 araw na hong nakadetain ho yung suspect na mula po sa isang mayamang angkan, hihintay na munang magkaroon ng arigluhan. Di ba? Kaya ang tanong ho ng mga nakapaligid at saka nung ibang anong tawag dito, nakakaalam ho doon sa kaso, magkano? Di ba? Kahit nasabihin natin wala ho namang komisyon, walang komisyon. Wala namang tinanggap na anumang konsiderasyon yung mga traffic enforcer, di ba? Laging nandun ho yung pagdududa di ba? Siguro gusto niyo na nga madiklag yung mga korte, kaya lang sila na mag-iimbestiga. Tapos sila na rin ho yung mamamagitan. Sila na rin ang magdidesisyon. Kumisan, nasa barangay pa nga mismo, di ba? Yung pa nagsusulsul. Mag-aring luha na lang kayo. Mahal mag-manda ko, kukuha pa kayo ng abogado. Di ba? Sa totoo lang, trabaho ng piskal yan. Ngayon, kung hindi nyo hindi nyo kayang mahal na mga abogado, nandyan ang Public Attorney's Office ni Justice Persida Rueda Acosta. Masisipag din ho yung ating mga PAW lawyers at magagaling. Maganda umaga, Pilipinas! Michael Yang, walang kaugnayan sa National Press Club. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angela. Ipinabulaanan ng National Press Club ang alegasyon ni Jimmy Guban na sa idinaos sa Pagdinig Committee on Illegal Drugs sa Kamara na konektado sa NPC ang isang Michael Yang. Ayon kay NPC Director and Spokesperson na Alvin Murcia, hindi kailanman naging konektado sa NPC si Michael Yang. Ang NPC anya bilang kauna-unang media organization ng bansa ay nakikisa sa pagganap ng katotohanan at nananawagan sa agarang ikalulutas ng mga usapin ng walang bias. Samantala, tinanggap na ng pamunuan ng NPC ang leave of absence bilang Vice President na si Benny Antipoda, isa sa idinawit ni Guban sa controversial na illegal drugs na kinasasangkutan ng pamilya Duterte. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. 5:35. Arestado naman ang isang 36 na taong gulang na lalaki sa Malate, Maynila matapos tutukan ng baril ang kanyang kasintahan ng dahil lamang sa selos. Kaya yung mga selos-selos na yan, iwasan yan, walang kapupuntahang mabuti yan. Mag-usap pa. Mismo ang kanyang karelasyon ang dumulog at nagreklamo sa Manila Police District laban sa suspect na si Romualdo Banal. Naku, banal pa man din, nanunutok ng baril. Kwento ng biktima na isang massage therapist. Nagkaroon sila ng pagtatalo sa loob mismo ng pinagtatrabuhan niyang spa sa barangay 702. Pinagsilosan daw kasi ng lalaki ang isang customer ng spa. Sa gitna ng pagtatalo habang nakatutok ang baril, pinagbantaan ang kanyang kapartner sakaling makita umano na may kasamang iba. Sinabihan pa daw ng suspect ang biktima na walang makikinabang sa kanya. Lupit ng pagmamahal, Nahaharap ngayon ang suspect sa patong-patong na kaso matapos madiskubring walang kaukulang dokumento ang naturhang baril. Nako! Mabigat pa. Bukod sa panunutok, di ba, grave threat, ngayon makakasuhan pa siya ng illegal possession of undocumented weapon, illegal possession of firearm. Suspendido muna ang number coding scheme ngayong araw sa Quezon City lang. Ayan. Hindi buong Metro Manila, Quezon City lang. Ito'y bilang pagunita sa Quezon City Day o ang birthday ng yumaong dating Presidente Manuel Luis Quezon. Ibig sabihin, maaaring pumasada ngayon sa mga paunang lansangan ng Quezon City ang mga plakang nagtatapos sa 1 at 2. Batay sa Republic Act 6741, isang special non-working holiday ang August 19 sa Quezon City at Quezon Province. Ay, maganda umaga po sa mga taga-lalawigan ho ng Quezon. Sa mga taga-Luceno, lagi nilang binabanggit si Dr. Kim Tan. Ayan,
Ikinukonsidera naman ng Quezon City Government na gawing carless ang kahabaan ng Tomas Morato Avenue tuwing araw ng linggo. Kasunod dito ng inihahing proposal ni Port District Councilor Irene Belmonte. Sakaling maaprubahan, isasara na sa trapiko ang Tomas Morato tuwing araw ng linggo. Lain ng panukala na ipromote sa lugar, ipromote ang lugar bilang isang tourist hub. Pero bago ito, magkakaroon pa ng public consultation sa proposal na isasagawa sa South Triangle Covered Court sa August 21 at sa Old Barangay Obrero Hall sa August 24. Magandang hakbang yan, ha? Para mapalakas natin yung mga negosyo dyan po sa kahabaan ng Tomas Morato. Dami na hong mga lumang restaurant na nagsara dyan. Dinimolish na pala yung Alfredo's, oh. Oh, yan yung kainan ng masarap na steak. Yan po sa Alfredo's. Oo, dinimolish na. Ang buti na lang yung Annabelle under rehab. Kaya ngayon, masaya yung Marios. Oh. Happy birthday kay Governor Manny Mamba. Aba, birthday ngayon ni Governor Manny Mamba ng Cagayan, ha? Oo. Tapos yung Via Mare naman, lumipat na kung saan-saan. Kaya natitira na lang yung suki namin, ha? Yung Dulcinea sa kahabaan ng Morato, ano, ha? Ingat ko kayo dyan sa mga taga Dulcinea. Maganda umaga, Pilipinas! Sa Quezon City. Taga dyan din yung isang congressman ng lupit, ha? Magkasosyo, magkapartner yung dalawa dyan, dalawang malupit na congressman. Ang lupit. Nirereklamo na ng mga kontraktor. Yung isa, Ultimo JICA project, kinukutungan, Dalawa yan sa Quezon City. Dapat yan maimbestigahan niya ni Speaker Martin Romualdez. Nang sa gayon mapagsabihan, Wag moderate your greed. Wag naman masyadong malupit dahil umaangal na ho yung mga contractor kung kayo po'y mangotong, malupit ng dalawang yan. First, matatalo kaya ngayon nag-iipon. Yung isa nga daw, lulong sa lulong sa sugal. Nagkakasino sa Clark. Di ba bawal magkasino pagka government employee, government official? Bakit? Ang Clark, hindi naman yan iba yung agad, makakuha nga ng picture, binabalita natin pagka ordinaryong empleyado, pero dapat ito mabalita din, lulong daw dun. Kaya matindi kung mangutong sa mga sa mga kontraktor, Oras mo na sa buong kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! 40 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Pilipinas! Mahimbotag sa mga Tagalantapan, Bukidnon. Saan ang ganda ng gising nila. At magandang umaga din po sa mga masisipag na mga customs official natin. Diyan po sa Fair Cargo Assessment Office sa Port of Naiya, Bureau of Customs. Lalong-lalo na kay Dr. Yeye Manawis. Ayan, Dr. Yeye. At saka syempre kay Collector Mapa. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Oras na ho para tayo mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga dalubhasa sa Japan. Mahabang clinical trial po ang pinagdaanan po nito. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. At kaya naman pagpasok po ng mga postbiotic sa ating katawan, na-activate po nito yung commander ng ating immune system. Yung plasmacytoid dendritic cell. Kaya yung po mga toxin sa ating katawan, dinataboy habang tayo natutulog. Tinutulungan tayo na achieve ang magandang tulog, quality sleep, para kinabukasan may panibagong sigla, may panibagong saya. Ayan, Yan po ang function ng Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration, ito po ay halal certified. Ayan, dumaan po yan sa mahabang clinical trial. Ang Ultabayo ay available po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Magandang umaga kay Ma'am Dottie Molino ng Kidapawan City. Ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Pagdagdag ng benepisyo sa mga guro, dapat ng pag-aralan ayon po sa Trabaho Party List. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Nanawagan ng Trabaho Party List sa pamahalaan na pag-aralan ang pagdadagdag ng benepisyo at pagsasanay sa mga guro upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon sa senior high school programa
Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng Trabaho Party List, maaaring makatulong sa kalidad ng edukasyon ang dagdag na benepisyo at pagsasanay upang matiyak ang tagumpay na nabanggit na curriculum. Dagdag ng Trabaho Party List, sinusulong nito ang makatarungang sahod para sa mga manggagawa upang tumaas ang moral at motibasyon ng mga senior high pagtapos nilang graduate. Hinimok din ang Trabaho Party List spokesperson ng gobyerno na suportahan ang pag-unlad ng mga MSME o yung micro, small and medium enterprises upang magbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga SHS graduate. Narapat lang din umanong konsultahin ang pamahalaan ng business sector upang mapalakas ang kurikulum at maging akma ang kakayahan ng SHS para makakuha ng trabaho. Ani Attorney Javier, pabor sila sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos kay Education Secretary Sani Angara kung paano palalakasin ang employability ng mga SHS. Giit ni Attorney Javier, hindi lamang book smart kundi street smart din ang kailangan ng sektor, kaya dapat lang palakasin pa ng administrasyon ang nasabing curriculum. Dagdag ng tagapagsalita ng grupo, maaaring pagtuon ng pansin din ng DepEd ang pagbibigay ng mga maikling kurso para mapalakas ang technical at soft skills ng mga nagtapos ng SHS. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaga, Pilipinas! Maraming salamat din dyan. Tuloy ba yung Yulo Day ngayong araw? Kasi di ba, pag sinabi ni Mayor Hani Locona last week, di ba? Nilinaw ng mayagda ng resolusyon na nagdedeklara ng Carlos Yulo Day na hindi ito holiday, kundi isa lamang komemerasyon para kay Kaloy Yulo. Ayon kay Manila 6th District Councilor Salvador Philip Lacuna, hindi isang regular holiday kundi special non-working holiday o anumang holiday ang August 4 sa Maynila. Ibig sabihin daw nito, may pasok. May pasok pa rin sa lungsod at magkakaroon lamang ng mga aktibidad bilang pag-alala sa araw ng tagumpay na naitala ni Kaloy Yulo sa bansa. Sa ngayon, iniintay na lamang ang lagda ni Mayor Hani Lacuna para sa formal na pagtatatag nito. Boy Gonzales, paki-update mo nga kami. Tuloy ba ngayong araw yung Yulo Day? Pupunta si Kaloy sa City Hall ngayong araw. Paki-update lang kami mamaya, boy. Samantala, nasa linya natin si Attorney Israelito Torion. Tanungin lang natin dun sa single window ng Bureau of Customs. Kasi ang lumalabas ho dun sa hearing, may TRO pa. Attorney Torion, magandang umaga po sa inyo. Hi, magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng nanonood ng iyong sikat na programa po, sir. Opo, Attorney, akala ko na-resolve na ho ito. Oo nga. Kaya nga nagtaka ako bakit iba ang sinasabi doon sa hearing. Kasi nga po, matagal na po yan na may desisyon at saka meron na yung rate of execution. Ang problema nga namin, ayaw i-implementa ng Bureau of Customs. Kaya nga ang pending dyan actually, yung contempt proceedings po, na indirect contempt proceedings na final po namin. Kasi ayaw talaga nila implement. Hindi po yung totoo yung may TRO na ayaw i-implement yung National Single Window 2, no? That has to be clarified. Teka yung muna. 2019, nung 2019, meron yung order prohibiting or enjoining Bureau of Customs to implement any similar project than the IECPS and the NSW2 project. Kasi nga, parang meron silang direction noon na i-enhance pa rin yung E2M na what you call this, na processing system ng customs. Kaya na-TRO yun. Pero tapos na po yun kasi may desisyon na po at may final and writ of execution na po dito sa bidding na ito at dapat sana i-implement na ito po matagal na. So, mukhang hindi informed si Secretary Ralph Recto. Kasi sabi ni Secretary Ralph Recto hanggang ngayon nakala niya may TRO pa eh. Siguro hindi lang siguro siya na brief masyado, no? Oo. Kailangan siguro malaman niya na may writ of execution na ito supposedly i-implement na itong National Single Window 2 para naman magiging fully electronic, man-contact
contact-free and paperless na talaga sana yung transaksyon natin. Okay. Hindi lang namin maintindihan bakit ayaw i-implement ng mga taga Bureau of Customs. Kaya nga, pinapakontempt natin yung we extended all patience po kasi ayaw naman namin makalaban yung Bureau of Customs. Ang gusto lang naman ng kliyente namin ma-implementa yung kanyang proyekto na napalanulan, no, all the way to the Supreme Court. Pero hindi pa rin inimplementa. May budget na po ito, attorney. Matagal na po yung budget niyan. Ang allegation nga lang nila is na divert daw during the COVID-19 pandemic. Oo. Pero meron namang mga remedies na kasi nanalo na yan that was duly budgeted. That should have been refunded again, or allocation should have been made by the Bureau of Customs, kasi ang call yan ng Bureau of Customs kung ipa-budgetan nila o hindi. Ilang beses, ilang years na yan na hindi talaga pinansin. Oo. So anong balak nyo? Susulat kayo kay Secretary Recto? Yes. We will properly inform him about the real situation of the project, that it was not that the TRO was not really tapos na po yun. Ang kailangan lamang gawin ay i-implementa lamang ito. Punduhan kung kailangan punduhan, kasi nga ito ay kailangan talaga ng ating bansa para maging fully electronic, hindi na manual, contactless. Kailangan paperless. Paperless pa na. Man-contact free. Man-contact free. Tsaka meron ng interconnected na yung different agencies insofar as import and export is concerned. Okay. Attorney, maraming salamat po for joining us. Magandang umaga po. Thank you. Salamat po. Si Attorney Israelito Torion. Umaga Pilipinas. Oy, pahabol ko lang yung ating mahiwagang tunog, ha, dahil 3,000 na ho nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Asa na? Basta yan, e-bike daw yan. Anong bahagi ng e-bike at anong ginawa doon sa e-bike, yan po inyong huhulaan. Ang inyong sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lang po maaari mag-text sa ating text line gamit po ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan lamang po merong sharer badge. Ayan, ha? Uy, at saka para ho sa mga nasa paligid po ng Rizal, huwag natin kalimutan yung St. Monique Ballet na merong the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Ang kanilang latest model ng townhouse, yung Bianca, 2-story townhouse yan with balcony. Kaya pag silip po ninyo sa umaga, paglabas po ninyo ng umaga sa inyong balcony, makikita nyo nature kaagad ang sasalubong. Pwede pong ma-avail yan through Pag-ibig Financing at 19,000 pesos plus monthly lamang, 30 years to pay. Tawag po kayo sa 0917-719-7908. Ulitin natin, 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon. Ano ba't iniintay nyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nako! Lumakas pa bilang tropical storm ang bagyong Dindo, pero inaasahang lalabas na ito ng par sa loob ng 6 na oras, pero wala din pong direktang epekto sa bansa. 3 minuto na lamang, 6 na umaga. Okay. Samantala, pumanaw na rin po ang si Ginoong Alex D. Wong Choo-king. Si Sky Wong Choo-king. Ito po ay nandyan naman ang labi ngayon sa Heritage Memorial Park sa Taguig at may daily masses tuwing alas 6 ng hapon o alas 6 ng gabi. Interment will be August 20, Tuesday, after ng 8 o'clock mass. Nakikiramay din po tayo sa mga naulila ni Sky Wong Choo-king. Magandang umaga, Pilipinas! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nagiiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa dating Pangulo po ng Amerika na si Thomas Jefferson. Sabi niya, I'm a great believer in luck. The harder I work, the more luck I have. 2x2 at Aces Balita, susunod na. Magandang umaga, Pilipinas!
CEO Executive